Mabigat ang hangin, puno ng amoy ng kalawang at dugo. Sa gitna ng guho, nakatayo ang isang banal na kabalyero. Ang kanyang baluti ay kumikinang sa ilalim ng buwan, tila isang mapanlinlang na liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang paanan, naroon ang vampira, sugatan, at pagod. Sa boses na puno ng pagkamuhi, kinutya ng kabalyero ang vampira. Para sa kanya, ang 6 na buwang pagtatago ng vampira ay isang laro lamang. Inamin niya ang masakit na katotohanan, hindi sila nahirapang huliin ang vampira. Pinanood lang nila ito, hinayaan nilang dumanak ang dugo para lamang mapansin ang simbahan at matakot ang mga hindi naniniwala. Ang buhay ng vampira ay ginamit lamang na kasangkapan para palawakin ang impluwensya ng simbahan. Habang nakikinig, unti-unti nadurog ang loob ng bida. Napagtanto niya na sa mundong ito, ang katwiran ay pag-aari lamang ng malalakas. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang paghihirap, lahat pala ay bahagi lamang ng plano ng iba. Wala lang ba ang lahat, wika niya? Ang kanyang mismong paghinga ay itinuturing na dungis sa imahe ng simbahan. Isang kahihiyang dapat burahin. Sa bingit ng kamatayan, habang itinataas ng kabalyero ang kanyang espada para sa titulong Vampire Slayer, isang huling hiling ang sumagi sa isip ng vampira. Hindi ito pagsisisi, kundi isang sumpa. Kung magkakaroon lang ako ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi ko na. Dito nagtatapos ang kanyang buhay. Biglang napabalikwas ang ating bida, tila hinahabol ang huling hiningang hindi dumating. Mabilis niyang kinapa ang kanyang dibdib, hinahanap ang malalim at malupit na sugat na humati sa kanyang pagkatao. Ngunit walang dugo, walang malamig na bakal, tanging ang mabilis na tibok ng puso na dapat ay huminto na. Ano ang nangyari? Nahati ako sa dalawa, pero buo pa rin ako. Wika niya. Unti-unting napalitan ng kilabot ang kanyang takot. Tiningnan niya ang paligid, ang luma at punit-punit na tela ng tolda, ang amoy ng tuyong lupa at lumang balat. Hindi ito ang lugar kung saan siya kinutya ng banal na kabalyero. Ito ang kanyang pinagtataguan ilang buwan na ang nakalipas. Sigurado akong namatay ako. Panaginip lang ba yun? Hindi. Ito talaga ang tinirhan ko bago ako habulin ng mga banal na kabalyero ng simbahan. Napagtanto niya ang petsa, mas magaan ang hangin, animoy hindi pa gaanong mapanganib. Hindi pa nabubuo ang subjugation squad, 6 na buwan na ang nakalipas. Sa tingin ko, bago pa ito magsimulang tumugis ang subjugation squad. Bumalik ba ako? Sa nakaraan, wika niya. Tumigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Kung ang kabalyero ay may plano para sa kanyang kamatayan, ngayon ay hawak na niya ang tadhana. Kung ito ay isa pang pagkakataon, sa liblib na kagubatan malapit sa nayo ng Broadwin, isang lugar na bihirang pasukin ng mga tao. Isang tagwang binuo mula sa takot, kung saan ang sikat ng araw ay tila nahihiyang tumama sa lupa. Nabuhay siya rito hindi bilang hari ng kadiliman, kundi bilang isang multong tatago sa paningin ng tao. Nagtago siya dahil siya ay mahina. Isang kaawa-awang vampira na nagngangalang Eugene. 12 taon siyang nagpipigil, pilit na nagtitiis sa gutom, at dinadaan ang bawat araw sa pagkain lamang ng dugo ng mga hayop. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa loob ng tolda 6 na buwan bago ang kanyang kamatayan, nag-iba na ang tingin ni Eugene. Ang takot ay napalitan ng isang matalas at malamig na galit. Paano ako nakabalik sa nakaraan? Hindi, isa lang ang mahalaga ngayon. Hindi ko na maaaring ulitin ang mga pagkakamali ko. Kahit magtago pa ako uli, parehong katapusan lang ang sasapitin ko. Wika niya. Itinigom niya ang kanyang mga palad. Napagtanto niya na ang kanyang pagiging mabait ang mismong naging kahinaan niya. Kung gayon, isa lang ang pagpipilian ko. Kailangan kong maging napakalakas na kahit mahanap nila ako, hindi nila ako kayang patayin. Gagamitin ko na ang paraan ng vampira. Nakatayo si Eugene sa gilid ng madilim na gubat, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo. Sa wakas, naunawaan na niya, ang kaligtasan ay wala sa husay ng pagtatago, kundi sa pagiging malakas at kapangyarihan. Bilang vampira, ang kanyang lakas ay nakasalalay sa dugo. Upang maging makapangyarihan, kailangan niyang uminom ng dugo mula sa mga malalakas na halimaw. Sa isip niya, ang vampira ay nakakakuha ng lakas sa pamamagitan ng dugo. Habang mas malakas ang may-ari ng dugo, mas malaki ang kapangyarihang makukuha. At narito na siya.
ang Panginoon ng kagubatang ito. Sa kanyang harapan ay isang roamer, hindi lang basta halimaw, kundi isang mabangis na mandaragit na may taglay na mana crystal. Alam ni Eugene na ang kanyang katawan ay mahina pa, isa lamang insekto kumpara sa dambuhala ng gubat. Isang maling galaw lang, at ang kanyang pangalawang buhay ay matatapos nang hindi man lang nagsisimula. Masyado ko bang minalit ang lakas ng roamer na ito? Isang Forest Master level roamer. Kaya niyang tapusin ang buhay ko bago pa ako makatama ng kahit isang saksak. Sandaling bumalik ang takot. Ramdam niya ang dating Eugene, ang Eugene na gumagapang at nagtatago. Pero pinatay niya ang emosyong yun. Hindi siya nabuhay ng 12 taon sa hirap para lang mamatay muli bilang isang duwag. Wala nang susunod na pagkakataon. Sa mundong ito, ang mabuhay ay nangangahulugang tumapak sa dugo ng iba. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paggapang, sa pagpigil ng hininga, sa paggawa ng lahat para lang mabuhay. Ngayon, pinipili kong lumaban para mabuhay. Lalaban ako at mananalo. Hindi na siya tumatakas sa liwanag, niyayakap na niya ang madilim na daan ng vampira. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.